Gusto ko lang sabihin sa iyo na alam mo bang nakaka-addict ka, mahina niyang bigkas. Sa hindi inaasahan na pagkakataon, muli na namang dumampi ang labi niya sa labi ko. Masuyo iyon at napakasarap. Kung nakaka-addict ako para sa kanya, ganoon din naman siya sa akin. Ni hindi ko na nga alam kung ano ang gagawin ko. Nasa kaloob-kalooban ng puso ko, sana huwag nang matapos ang sandaling ito. Ilang araw ko pa lang siyang nakakasama at hindi naman kami masyadong magkakilala, pero iba na talaga ang epekto niya sa akin. Nag-uumpisa na namang magningas ang init sa pagitan naming dalawa nang maramdaman ko na bigla na lang siyang tumigil sa ginagawa niyang paghalik sa akin. Napansin kong natigilan siya kasabi ng pagdampi ng palad niya sa noo ko. May sinat ka, seryosong tanong niya. Wala sa sariling napahawak din ako sa noo ko at doon ko napagtanto na umiinit na nga ang temperatura ko. Shocks, mukhang matutuluyan pa yata akong magkasakit ah. Baka iyan na iyang epekto sa pagbababad mo sa pool ng ilang oras kahapon, muli niyang bigkas at itinuloy niya na nga na damitan ako. Sa hindi malanang dahilan, ramdam ko ang pag-aalala niya sa akin at pagkatapos niya akong damitan. Inalalayan niya pa nga akong makasandal sa headboard ng kama bago siya kumuha ng mga pagkain na dala ng mga kasambahay kanina at muling lumapit sa akin. Naupo sa harapan ko habang matim na nakatitig sa akin. Masakit ang ulo mo. Kain ka na muna, seryoso niyang bigkas. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapasimangot nang marinig ko ang tanong niya na kung masakit daw ba ang ulo ko. Kung alam niya Larn, hindi lang ulo ang masakit sa akin, kundi ang buo kong katawan. Kaya ko na ang sarili ko. Lagnat laki lang ito, pilt ang ngiting sagot ko. Akma kasing susubuan niya ako ngayon eh. Nakakahiya. Hindi pa naman ako lumpo para gawin niya ito sa akin. Huwag nang matigas ang ulo. Bakit ba lahat ng gusto kong gawin, kinukontra mo ha? Seryosong tanong niya. Hindi niya pa rin inaalis ang kanyang paningin sa aking mukha na para bang may kung anong bagay siyang tinititigan doon. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin sa kanya at tinanggap na lang ang unang subo na ginawa niya sa akin. Wala eh, nasa punto na ako ng buhay ko na manahimik na lang muna dahil masama nga ang pakiramdam ko. Gusto kong tapusin na kaagad ang pagkain para makahiga na ako. Gusto ko parang matulog. Habang nagtatagal, lalo kong naramdanan na mas uminit ang temperatura ng aking katawan. Trangkaso nga talaga siguro ito. Nasobrahan kagabi. Chair. Ayaw ko na. Busog na ako, mahinang bigkas ko pagkatapos lang ng halos 5 beses na pagsubo niya sa akin. Wala akong malasahan sa kinakain ko. Ayaw mo na. Kaunti pa lang naman ang nakain mo ah. Kunot noon niyang tanong 0-0. Kaunti pa nga lang at kung hindi lang sana masama ang pakiramdam ko, payag na akong subuan niya ako ng ganito. Ang sarap kaya sa pakiramdam ang ganoon at swerto ko dahil wala naman akong maipagmalaki sa buhay pero nagawa akong subuan ng isang bilyonaryo. O diba, parang siya ang alipin ko ngayon. Pinagsisilbihan niya ako. O bakit ganoon? Lalo yatang tumaas ang lagnat mo ah. Teka lang nahiga ka na muna. Tatawag ako ng doktor para matingnan ka, narinig kong sambit niya. Inilapag niya sa mini-table ang hawak niyang pingan na mailamang pagkain pagkatapos noon, inalalayan niya akong mahiga sa kama. Kinumutan at masuyo niyang hinaplos ang buhok ko. Basa pa ang buhok mo. Saglit lang, tatawagan ko muna si Dr. Elias para matingnan ka tapos papatuyuin natin iyang buhok mo, seryoso niyang bigkas sabay tayo. Dinampot niya ang kanyang cellphone at ilang saglit lang, narinig ko nang may kausap na siya. Ang kakambal niyang doktor na si Elias at kung makapag-utos sa kapatid niyang pumunta dito sa bahay, ay akala mo alipin niya ang kakambal niya. Siya na nga itong may kailangan, siya pa itong parang matapang at very dominante kung magsalita. Bigla yatang bumalik sa dati ang pag-uugali niya. Pagkatapos niyang makiapag-usap sa kapatid niya, pumasok lang siya sa loob ng banyo at paglabas niya, bitbit niya na ang hairdryer. Inayos niya lang ang buhok ko at ilang saglit lang, narinig ko na ang pagtunog ng hairdryer at inuumpisahan niya ng patuyuin ang buhok ko. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapapikit. Kay sarap kasi talaga sa pakiramdam ang bawat paghagod ng kamay niya sa buhok ko. Nagbibigay iyon sa akin ng kaunting kaginhawaan kahit na masama ang pakiramdam ko. May ideya na ako kung bakit ako nilalagnat ngayon. Siguro dahil napuyat or nasobrahan sa ilang beses na pag-angkin niya sa akin kagabi. Hindi kasi ganoon ang pagtrato sa babaeng first-timer.
Natural, magkakaroon talaga siya ng sugat dahil ipinanganak tayong mga ducks. Hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako dahil sa naririnig ko na may ibang boses dito sa loob ng silid. At Seth, pwede ba? Tama na. Ibigay mo na sa akin ang gamot na kailangan ni Jennifer at umalis ka na, narinig kong seryosong sagot naman ni Elijah. Yes, kahit na nakapikit ako, alam kong si Elijah ang nagsasalita. Kabisaong kabisado ko na kaya ang timbre ng boses niya. Hindi nga pwede. Kailangan ko munang makita ang kondisyon ng katawan at anod niya bago ako makakapagbigay ng resita, narinig kong bigkas ng kausap niya. Ulol! Maghahalo muna ang balat sa tinalupan bago mangyari iyon kaya tigilan mo ako, Elias. Huwag mo nang dagdagan pa ang kasalanan mo sa akin, bakas na ang galit sa boses ni Elijah habang sinasabi niya ang katagang iyon. Isang malakas na pagtawa naman ang naging sagot ng kausap niya na alam kong si Duffy Elias, kaya naman hindi ko na napigilan pa na idilat ang mga mata ko para makita kung ano na ang nangyayari. Ang kambal na seryosong nag-uusap. Akala mo nagde-debate. Kung totoosin, magkamukha talaga ang dalawa. Magkaiba lang sila sa gupit ng kanilang mga buhok at damit na suot. Si Dr. Elias kasi ay naka-formal attire samantalang si Elijah naman ay nakapambahay lang. Pero sa tindig at postura, mas dominante tingnan si Elijah. Mas matikas din at mas macho. Ang pagkakatulad lang nila ay pareho silang gwapo. Magkamukha eh. Bro, sa wakas, in love ka na ulit sa isang babae. Congratulations, narinig kong sagot naman ni Duffy Elias na akala mo tuwang-tuwa. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Totoo kaya ang sinasabi ni Duffy Elias? Na in love na sa akin si Elijah. Posible kaya iyon? Maniniwala ba ako? Ang daming daldal. Sige na, ibigay mo na sa akin ang gamot na pwedeng bilihin para gumaling na si Jennifer. Mataas ang lagnat niya kanina pa at kailangan niya ng makainom ng tamang gamot, narinig kong bigkas ng seryosong boses ni Elijah. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng pagkadismaya. Hindi niya kasi sinagot ang tanong ng kakambal niyang si Dr. Elias kung in love na ba siya sa akin. Okay, may recommendation is bawal mo muna siyang gamitin hanggat hindi pa naghihilom ang sugat niya. Kahit na hindi mo ipapakita sa akin, alam kong may sugat siya sa vagina and hindi pwedeng mapuwersa iyon at baka magkaroon ng impeksyon. May cream akong ireresita na pamahid doon pati na din garmot para bumaba ang lagnat niya. Regarding naman sa kanyang mga kiss mark, iwasan mong lagyan siya noon dahil kawawa naman ang skin niya. Wala tayong lahing vampira para manipsip ang balat ng kapareha. Narinig kong mahabang paliwanag ni Duffy Elias. Keith, pasasamahin ko ang driver ko sa iyo at ikaw na ang bahalang bumili ng mga gamot na kailangan ni Jennifer, narinig kong sagot naman ni Elijah. Pautos na naman ang tono ng boses niya na akala mo si Va ang boss. Abat na utusan pa nga ako. Bro, may sarili din akong pinagkakaabalahan sa buhay at ang pagpapapunta mo sa akin dito ay malaking kawalan na sa time ko. Buti sana kung bayaran mo ako sa time na nawala sa akin, ayos lang, nagrereklamong sagot naman ni Dr. Elias. Okay, ibigay mo sa akin ang resita pero asahan mo na malalaman ni Mommy ang mga pinanggagawa mo sa hospital, seryosong sagot naman ni Elijah sa kakambal niya. Abat walang ganyanan. Pareho lang tayo. Si Jennifer nga hindi mo pa naipakilala kay Mommy reklamo naman ni Dr. Elias. Ipapakilala ko din siya. Hihintayin ko lang na gumaling siya sa sakit niya at ako na mismo ang kusang magdadala sa kanya kay Mommy para nakilala nila ang isa't isa, sagot naman ni Elijah. Yowon! Ang galing umasenta ni Cupido. Sapul na sapul pihikang puso. Asintado at walang kawala, natatawang sagot ni Dr. Elias at kaagad na itong naglakad palabas ng silid. Muli na din akong napapikit. Nagpaiwan kasi si Elijah dito sa kwarto na muli kong naramdaman na naupo sa may tagiliran ko. Gusto kong ipakita sa kanya na tulog pa ako. Magpagaling ka. Ako ang bahala sa iyo, narinig kong sambit niya kasabay ng pagdarumpi ng palad niya sa noo ko. Parang gusto ko tuloy maluha. Sa ilang beses na nagkasakit ako sa tanang buhay ko, ngayon ko lang naranasan na may nag-aalaga sa akin ng ganito at mula pa talaga sa isang Elijah Villarama Valdez. Dahil sa masama ang pakiramdam, hindi ko na namalayan panamnuli na pala akong nakatulog. Muli lang akong nagising nang maramdaman ko na may malamig na bagay na dumadampi sa aking perlas ng silangan. Sa gulat ko,
Mabilis kong naidalat ang aking mga mata at ganoon na lang ang gulat ko nang masilayan ko si Iliga na abala sa paglalagay ng kung ano sa pagkakabae ko. Teteka! Ano-ano ang ginagawa mo? Kinakabahan kong tanong. Gosh, nakakahiya. Nasa paanan ko siya habang nakabuyang-yang ang perlas ng silangan ko sa harapan niya. Wala pa naman akong suot na panty kaya alam kong malaya niyang napagmamasdan ang hindi dapat pagmasdan. Ano yan? Ano ang ginagawa mo? Dumating na ang cream at iba pang gamot para kay Jennifer at mukhang hindi niya talaga matanggap na ako ang personal na naglalagay noon sa kanyang perlas ng silangan. Hey, relax. Huwag malikot. Maalapit nang matapos, malat ang boses na sagot ko sa kanya dahil sa sobrang lakas ng tensyon na nararamdaman ko. God, nag-init na naman ako at kung hindi lang ako naaawa sa kalagayan niya ngayon, gustong-gusto ko na ulit siyang maangkin. Kaya lang kailangan ko munang magpigil. Mahigpit na bilin ng kapatid kong si Elias na huwag muna at hayaan ko munang mag-heal si Jennifer para hindi ito masyadong mahirapan nilagnat na nga diba kaya kailangan kong magtis. Ilang araw na pagtitiis at gagaling din siya. Ako ang dahilan kaya biglaan siyang nagkasakit ngayon kaya nga mas ginusto ko na lang magstay dito sa bahay kaysa naman pumasok ng opisina. Gusto ko muna siyang alagaan dahil alam kong nahihirapan siya sa kalagayan niya ngayon. Aninado ako sa sarili ko na sobrang nakalimot ako. Ni hindi ko naisip na first time niya pala at hindi man lang ako nagdalawang isip na angkinin siya ng paulit-ulit. Ewan ko ba? Totoo ang sinabi ko sa kanya ng paulit-ulit kagabi na sobrang nakaka-addict siya. Kakaiba siya sa mga babaeng nakilala ko at ni sa hinagap, hindi ko akalain na may babaeng virgin pa pala sa edad na 22. Aminado ako sa sarili ko na unang kita ko pa lang sa kanya noon sa beach resort ay gandang-ganda na ako sa kanya. Lalo na at napaka-sexy niyang tingnan sa kanyang kasuotang swimwear. Lifeguard niya pala siya sa beach resort na pag-ari nila Tito Rafael at Tita Arabella. Kung hindi lang siguro sumabay ang trahedya ng pagkawala ng anak kong si Ezekiel sa unang pagkikita namin nitong si Jennifer, baka mas na-appreciate ko pa ang ganda niya noon pa eh. Iyon nga lang, puno ng pagluluksa ang puso ko ng mga sandaling iyon, kaya nakagawa ako ng desisyon na alam kong unfair sa kanya. Well, bumawi naman ako. Ako din kasi ang nag-utos para palabasin siya ng kulungan. Sa kabila ng pagluluksa ko kay Ezekiel, hindi di kasi mawala sa balintataw ko ang hitsura ng babaeng ito eh. Kaya nga isang pa siya ang nabuo sa isipan ko. Kukunin ko siya at gagawin ko siyang ina ng magiging anak ko. Well, iyon ang una kong desisyon sa buhay pero hindi ko alam kung pagiging ina lang ba ng magiging mga anak ko ang magiging papel ni Jennifer sa buhay ko. Simula nang tumira siya dito sa bahay, alam kong hindi na lang ang simpleng pagtira niya sa bahay na ito ang magiging papel niya sa akin. Gusto ko na kasing angkinin siya ng buo at masolo ng lubusan. Hindi na ako papayag pa na sa pagkakataon na ito, muli akong mawalan. Ang akin ay akin lang at wala nang sino man ang makaagaw pa sa akin. Nadala na ako. Masyado na akong nasaktan sa pagkawala ni Ethel noon sa buhay ko at ayaw ko nang maulit ito ngayon. Nakapag-invest na ako ng time at emotion at mananatili si Jennifer sa piling ko hanggat gusto ko. Hindi na siya makakatakas pa sa akin. Magiging akin na siya kahit na ano pa ang mangyari. Alam kong isa itong weird na kaisipan at unfair sa panig ni Jennifer pero sa pagkakataon na ito, gusto kong pairalin ang pagiging sigurista ko. Ano ba yan, matagal pa ba? Muli akong bumalik sa huwesyo nang marinig ko na naman siyang nagreklamo. Napatitig naman ako sa mukha niya at hindi ko malaman kung tatawa ba ako or hindi lalo na at kitang-kita ko na sobrang pulang-pula na ng kanyang mukha. Alam kong nahihiya siya sa sitwasyon ngayon. Hindi siya sanay kaya normal lang din naman ang nararamdaman niya. Dahil sa kapilyuhan na naisip, bigla ko na lang sinagi ang kanyang perlas, kaya naman narinig ko na ang mahina niyang mura. Napaiktad din siya, kaya hindi ko na mapigilan ang matawa. Bastos, galit niyang sigaw sa akin. Naniningkit na din ang mga mata niya sa inis. Imbes naman na magalit ako dahil sa pagtawag niya ng bastos sa akin, para bang may kumikiliti sa akin na mas lalo pa akong natawa. Ang likot mo kasi eh. Tignan mo kung saan-saan na tuloy nakakarating ang kamay ko. Huwag malikot at baka kung saan na naman mapunta itong daliri ko, may halong pagbabanta sa boses na bigkas ko kaya mariin na siyang napapikit ng kanyang mga mata. Ni sa hinagap, hindi ko talaga inaasahan na ganoon kadaling nahulog ang loob ko sa kanya. Ang akala ko talaga hindi na ako magiging masaya sa isang babae, pero nagkakamali ako. May dahilan na para muling lumaban sa buhay at tumawa araw-araw.
May dahilan na para muling ibalik ang dating ako na masayahin basta palagi ko lang kasama si Jennifer. Muli akong nagising na mas maayos ang aking pakiramdam. Dahan-dahan akong bumangon at inilibot ko ang tingin sa buong paligid at nang napagtanto ko na mag-isa lang ako dito sa loob ng silid, mabilis na akong bumaba ng karma. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga. Sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari sa akin. Naisuko ko na ang aking perlas ng silangan sa lalaking sa umpisa pa lang, alam kong anak lang ang habol sa akin. Pero hindi. Hindi ako papayag. Buo na ang desisyon ko na kung sakaling mabuntis man, kusa na din akong aalis sa pamamahay na ito. Hindi ako papayag na ako ang mawala ng karapatan sa sarili kong anak. Kailangan kong maging malakas. Kailangan kong sumunod sa agos ng buhay dito sa syudad at hindi ako papayag na ako ang magiging kawawa sa bandang huli. Ma'am. Gising na po pala kayo, hindi ko mapigilan na mapaiktad nang may biglang nagsalita. Manang Salve. Ano po ang ginagawa niyo dito sa loob ng kwarto? Nagtataka kong tanong. Hindi ko napansin ang presensya niya kanina dahil nasa bandang gilid siya ng kwarto. Utos po ni Sir na bantayan daw po kayo habang natutulog. Teka lang, ngayong gising na po kayo, ikukuha ko muna kayo ng makakain niyo ma'am, nito at mabilis na naglakad palabas ng silid. Bigkas na sundan ko naman siya ng tingin. Hindi na masyadong masakit ang aking perlas ng silangan kaya naman maayos na akong nakakapaglakad ngayon. Nagtungo ako sa may bintana at hinawi ang makapal na kortina para lang magulat nang masilayan ko na madilim na pala sa labas. Gabi na at nang titigan ko ang relo ganoon na lang ang gulat ko nang mapansin ko na halos 10:00 na pala ng gabi. Kung ganoon, kawawa naman pala si Manang Salve. Ilang oras niya kaya akong binabantayan habang natulog? Nasaan kaya si Elijah? Bakit wala siya? Sa isiping iyon dali-dali kong ibinalik sa dati ang makapal na kortina. Muli akong naglakad patungo sa kama at naupo. Napahaba ang tulog ko at duda ako kung makakatulog pa ba ako ngayong gabi. Hindi naman nagtagal bumalik din si Manang Salve. May bitbit na siyang mga pagkain at muling inilapag sa mini-table. Tinanong ko siya kung nasaan si Elijah, pero sinabi nito na umalis daw. Hindi daw sinabi kung saan nagpunta pero kabilin-bilinan daw na alagaan ako at i-check palagi ang aking temperatura. Nga pala. Nilagnat nga pala ako. Ayos na po ako Manang. Pwede niyo na po akong iwan, sagot ko naman sa kanya. Gusto ko nang matulog siya dahil halata na sa mga mata nito ang puyat. Naku, hindi po pwede ma'am. Kabilin-biliinan ni Sir, maayos na ang pakiramdam ko Manang. Saka, baka manonood na lang ako ng television magdamag dahil hindi naman na ako makakatulog nito, sagot ko naman sa kanya. Inumpisahan ko ng kumain dahil gutom na din talaga ako. Ah, ganoon ba man? Sige po, hintayin ko na lang na matapos kang kumain para maibaba ko na din ang mga pinagkainan mo. Basta ayos na ang pakiramdam mo ha, nakangiting sagot niya sa akin. Tanging tipid na pagtango ang naging tugon ko pagkatapos kong ang kumain, iniwan na nga ako ni Manang dito sa aking silid. Nag-toothbrush lang ako at bago ako bumalik ng kama dinampot ang remote control ng malaking television at ini-on na iyon. Sakto dahil mukhang nakakonect sa Netflix at maraming pwedeng pagpipilian na pelikula. Nag-enjoy naman ako sa napili kong palabas na gusto kong panoorin. Ni hindi ko na nga namalayan pa ang oras at nagulat na lang ako nang bigla na lang bunukas ang pintuan ng silid at iniluwa ang kakarating lang na si Elijah. Formal attire siya at napansin ko pa ang pagkagulat sa mukha niya habang palipat-lipat ang tingin sa akin at sa nakabukas na television. Ano ang ginagawa no? Bakit gising ka pa? Seryosong tanong niya. Hindi ko nanan mapigilan ang mapasimnangot. Hindi ako makatulog kaya nagpa siya na muna akong mag-movie marathon. Hindi naman siguro bawal 'di ba? Sagot ko din sa kanya. Hindi talaga bawal dahil kung bawal, hindi na sana siya naglagay ng television dito sa silid na ito. Hindi bawal kahit 24 hours ka pang nasa harapan ng TV, pero kailangan mong magpahinga sa ngayon. May sakit ka 'di ba? Seryosong tanong niya. Naglakad siya palapit sa akin at nagulat na lang ako nang bigla na lang dumampi ang palad niya sa noo ko. Pakatapos noon, naupo siya sa tabi ko at ang liig naman ang sunod niyang hinipo, wala na akong lagnat. Maayos na ang pakiramdam ko. Sagot ko sa kanya habang hindi ko mapigilan ang mapangiti nang mapansin ko na naghahalikan na ang bidang babae at lalaki sa pinapanood ko.
Kaunting-kaunti na lang at matatapos na ang palabas at hindi ko deserve na may istorbo sa tabikol. Ilyan tayo ang hilig mo pala sa ganyang mga palabas hindi mo man lang na-apply sa sarili mo, narinig kong sambit niya at nagulat na lang ako nang bigla niya na lang akong hawakan sa magkabilaan kong pisngi. Matim akong tinitigan sa mga mata bago dumampi ang labi niya sa labi ko. Shit, ano ba? Mag-shoota na ba kami? Bakit may kissing na naman? Pero in fairness, ang sarap niya talagang humalik. Hindi talaga siguro ako magsasawa. Nakakapang-init ng laman. Nakakadarang din dahil naramdaman ko na lang ang sarili ko na unti-unti na pala akong tumutugon. Abat mukhang nasanay na yata ako sa halikan . Ang bilis kong bumigay. Saka, ang pinapanood ko. Shit, hindi ko na nasubaybayan ang kissing scene ng bidang babae, lalaki at babae. Tapos na ang palabas? End na at hindi ko nakita dahil dito kay Elijah. Natapos din kasi ang scene ng halikan sa palabas kasabay ng pagkatapos ng halikan naming dalawa. Ano ba iyan? Tabi ka nga. Istorbo naman naiinis kong bigkas kay Elijah pagkakapos niyang pakawalan ang labi ko. Ang inaabangan kong wakas ng palabas ay hindi ko na nakita. Kise, ang sungit. Ay off mo na iyang television at matulog na, seryoso niyang bigkas at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Nagtataka naman akong nasundan siya ng tingin. Ganoon lang. Pagkatapos niya akong isturbuhin basta niya na lang akong layasan. Ang unfair niya ha. Pero teka lang, ano ba ang gusto ko? Gusto ko ba siyang magstay sa loob ng kwarto ko? Hindi ba nakakatakot iyon lalo na at hindi pa recover ang aking perlas? Masakit pa rin at baka bigla na namang may mangyari sa pagitan naming dalawa na hindi inaasahan. Sa naisip kong iyon parang gusto ko tuloy kutusan ang sarili ko. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit kung ano-ano na lang ang naiisip ko? Shocks, mahalay na yata ako, nakakahiya na ang isip ko. Kung ano-ano na kasi ang pumapasok Saka, saan kaya galing si Elijah? Gabi na siya kung umuwi. Ano pala ang pinakakaabalahan niya? Nasa ganoon akong pag-iisip nang muli akong napatingin sa pintuan ng silid at iniluwa si Elijah. Sa pagkakataon na ito, naka-white shirt at boxer shorts na lang. Wala sa sariling napayakap tuloy ako sa sarili ko, lalo na nang mapatingin ako sa umbok sa pagitan ng hita niya. Ano ang ginagawa mo? Bakit ka nandito sa silid ko? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa akin, habang naglakad siya palapit at nang makalapit, basta na lang siyang nahiga sa tabi ko. Nakasandal ako sa headboard na kama at basta na lang siya durmikit sa akin at yumakap sa may baiwang ko. Grabe, nakakapagod ang araw na ito. Ang daming ganap, narinig kong mahina niyang bigkas kasabay ng pag-agaw niya sa remote control na hawak ko. Pinindot niya ang off button kaya namatay na ang television at basta niya na lang inihagis kung saan ang remote control at muling yakap ako. Ano ba iyan? Bakit ka nandito? Huwag mong sabihin na dito ka matutulog. Usog nga, kunwari galitan kong bigkas pero sa totoo lang soberang nailang ako sa posisyon namin ngayon. You're right. Dito ako matutulog dahil feeling ko hindi ako makatulog kapag wala ka sa tabi ko. Alam mo bang birthday ni Mom ni Miracle kanina at balak kong sa bahay na lang namin matulog pero hindi ko kaya. Hinahanap talaga ng balintataw ko ang amoy mo, narinig kong bigkas niya at lalo pang humigpit ang pagkakayapos niya sa akin. Gulat naman ako sa narinig kong ganoo, galing siyang party-party at umuwi lang ako. Dito sa bahay para makasama niya halaka. Hindi kaya in love na siya sa akin. Pero bakit ako? I mean, ibig bang sabihin nito, burado na sa puso at isipan niya si Ethel? Sa naisip kong iyon, parang gusto ko na namang muling kutusan ang sarili ko. Grabe ang imagination ko, kung ano-ano na lang ang naiisip. Mahirap ang umasa at kailangan kong itatak sa kukut ko na imposibleng ma-inlove sa akin ang isang Elijah Valdez. Imposibleng-imposible kaya ngayon palang dapat ko nang sanain ang sarili ko na huwag din mahulog ng tuluyan ang loob sa kanya. Ang nangyari sa amin kagabi ay bunga lamang ng init ng katawan saka nakainom siya noon Nabigla lang din siguro siya. Ano ang ginagawa mo? Mahiga ka na ng maayos at matulog na tayo, narinig kong mahina niyang bigkas. Halata na sa boses niya ang pagkaantok kaya naman wala na akong choice kundi ang umayos na din ng higa.
Inunat niya pa nga ang kanyang isang braso sa ilalim ng aking ulo at hinila ang makapal ng comforter para maitakip sa buo naming katawan. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Muli niyang tanong sa akin. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Bakit ang lambing niya? Kahit na nakapikit na siya at halatang hinihila na siya ng antok, nagawa niya pa rin kumustahin ang kalagayan ko. Maayos na ang kalagayan ko kaya matulog ka na, mahinang sagot ko din sa kanya. Tumagilid ako paharap sa kanya, kaya naman malaya kong nasilayan ang gwapo niyang mukha. Halatang tuluyan na siyang nakatulog kaya naman pwede ko nang gawin lahat ng nais ko. Pwede ko na siyang titigan magdamag. Muli akong nagising kinaumagahan na wala na sa tabi ko si Elijah. Halos umaga na siyang nakatulog kanina pero nagawa niya pa rin gumising ng mas maaga kumpara sa akin. Parang gusto ko tuloy pagsisisihan kung bakit nagpuyat ako kagabi. Hindi ko na tuloy siya naabutan dito sa loob ng silid. Gustong-gusto ko pa naman na palaging napagmamasdan ang gwapo niyang mukha. Alam kong dumating na ako sa punto na nagiging malandi na yata ako pero bahala na. Maayos ang pakikitungo niya sa akin kaya dapat lang nasuklian ko din iyon ng pagiging maayos. Wala na naman na akong magagawa eh. Wala na din naman akong mauwian na pamilya at siya itong nasa tabi ko kaya naman dapat lang din na maging grateful ako doon. Nag-inat muna ako sa ibabaw ng kama bago ako nagpa siyang bumangon. Nang bababa na sana ako ng kama nang matigilan ako kaagad kasing naagaw ang buo kong atensyon sa mga bulaklak na nasa ibabaw ng kama. Isang bugkos iyon kaya dali-dali kong dinampot. Binasa ko ang note at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kilig ng mapagtaranto ko na galing kay Elijah iyon. Grabe na siya. Ano ba? May relasyon na ba, Carmi? Bakit may pabulaklak? Bakit may paganito? Shocks, baka mamaya masanay ako nito eh. Ang bango, mahina kong muling sambit habang inaamoy-amoy ko ang mga bulaklak. Red roses na lalong nagpagdag kung gaano kasarap gumising sa umaga. First time kong makatangap ang bulaklak mula sa isang lalaki at galing pa talaga kay Elijah na kung tutuosin isa lamang akong bihag niya. Gosh, hindi lang yata katawan ko ang gusto niyang bihagin kundi pati ang puso ko. Naisip kong iyon lalong dumuble ang galak na nararamdaman ng puso ko. Ayaw na ayaw ko munang mag-isip ng mga negatibong bagay lalo na at masaya ako ngayon. Minsan lang akong magiging masaya kaya sulitin ko na. Ginawa ko muna ang aking morning routine bago ako nagpasyang lumabas ng kwarto. Naglalakad na ako patungo sa may hagdan nang makasalubong ko si Manang Salve. Napansin kong nagulat siya nang makita niya ako. Ma'am, bakit po kayo bumangon? Nako, baka mapaano kayo niyan. Papunta na sana ka sa silid nyo para i-check kung gising na kayo para ma-ready na ang pagkain nyo, bigkas niya sa akin. Ayos na po ako, Manang. Magaling na po ako kaya huwag kayong mag-alala, nakangiti kong sagot sa kanya. Kahit na. Hindi po pwede na puwersahin nyo ang katawan nyo. Balik na po kayo sa kwarto, Marn, at isusunod ko na lang doon ang pagkain nyo, nakangiti niyang sagot sa akin. Parang gusto ko na tuloy mahiya. Bakit ba sobrang hapakamaalaga niya sa akin? Sige, pero kailangan ko din po ang flower vase. May ilalagay po akong mga bulaklak, nakangiting sagot ko. Ganun ba? Sige, ako na ang bahala. Sige na, balik ka na muna sa kwarto at baka kami naman ang nalalagot nito kaisir kapag malaman niya na pinabayaan namin kayo, nakangiti niyang sagot sa akin. Sinasabi ko na nga ba eh. Utos na naman ni Elijah kaya wala na akong choice kundi sundin ang nais niya. Siya naman itong mag-akyat baba kaya bahala siya. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ang mga nangyayari sa akin at kay Elijah. Pero sa bawat araw na nagdaan napapansin kong mas lalo siyang naging maalaga sa akin. Sinisigurado niya din na naibibigay niya lahat ng mga pangangailangan ko. Feeling ko nga para na akong isang prinsesa na pinagsisilbihan ng lahat. Sa tuwing nagigising ako sa umaga, hindi din talaga siya pumapalya na mag-iwan ng mga bulaklak sa kama. Hindi ko alam kung ano ang gusto niyang ipahiwatig dahil wala naman siyang sinasabi na kahit na ano pero masaya ako. Masayang-masaya ako, nararamdaman ko na unti-unti na palang hangang sanar nahuhulog ang loob ko sa kanya. Pero syempre, alam kong ang isang love story ay hindi perpekto lalo na isang araw may isang bisitang dumating na hindi ko inaasahan. Fully recovered na ako at habang nandito ako sa garden, napatingin ako sa may gate at doon ko nakita ang isang familiar na bulto. Nakikipagtalo siya sa mga guards, kaya wala sa sariling naglakad ako palapit doon.
Ethel, mahinang sambit ko pa nga nang makalapit na ako. Napansin kong napatitig ito sa akin at kaagad na nanlaki ang mga mata marahil sa pagkagulat nang makita niya ako. Jennifer! Jennifer, ano ang ginagawa mo dito? Gulat niyang bigkas. Sinuyod niya pa nga ako ng tingin mula ulo hanggang paa kasabay ng paniningkit ng mga mata niya. Ano ang ginagawa mo dito? Ano ang ginagawa mo sa bahay ni Elijah? Mataas ang tono ng boses niya, kaya naman hindi ko na din mapigilan pa ang makaramdam ng inis. Hindi ba obvious? Dito na ako nakatira, nakataas ang kilay na sagot ko sa kanya. Ano? Anong sabi mo? Dito ka nakatira? Ano ka dito? Isa ka ba sa mga maids niya? Taga, kuskos ng kubita, halata ang iinsulto sa boses niya habang sinasabi ang katanga iyon kaya naman kaagad ko na din siyang pinagtaasan ng kilay. Hindi ko alam kung ano ang papel ko sa bahay na ito pero isa lang ang gusto kong ibalita siya. Katabi ko siyang matulog sa kama gabi-gabi, nagmamayabang kong bigkas. Wala lang. Siya naman ang nauna eh. Umpisa pa lang mataas na ang timbre ng boses niya at hindi pwede sa akin iyon. Remember, siya ang sumira sa career ko bilang lifeguard at siya din ang dahilan kaya nakulong ako ng 1 linggo kaya hindi talaga ako patatalo sa katarayan nitong si Ethel. Dito ka nakatira? Kung ganoon, talagang ginawa mo ang lahat para maakit si Elijah, galit na bigkas niya. Dito ako nakatira pero mali ka iyong sinabi mo na inakit ko siya. O Isa the way, ano ang ginagawa mo dito? Ayaw kang papasukin ng mga guards. Huwag mo nang ipilit at baka mabigo ka lang, seryoso ko ding sagot sa kanya. Kung hindi niya ako inunahan na tarayan, baka ako pa mismo ang makiusap sa mga guards na papasukin siya eh. Kaya lang kung ano-ano na kaagad ang pinagsasabi niya na nakakakulo ng dugo. Maaring ayaw nila akong papasukin ngayon pero darating din ang oras na ako ang magiging reyna ng bahay na iyan, puno ng kumpiyansa ang boses na bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Ano kaya ang nangyari sa Ethel na ito? Bangag ba siya? Depressed or nababaliw? Nag-uumapaw kasi talaga ang kumpiyansa sa sarili eh. Maging reyna? Oh well, libreng mangarap at karapatan mo iyan, nakataas ang kilay na sagot ko din sa kanya. Ang alam ko matagal na silang hiwalay ni Elijah. Siya ang unang sumuko sa relasyon nilang dalawa noon at dalawa na nga ang naging ka-live-in niya bago ulit sila nagkita. Galit sa kanya si Elijah dahil sa nangyari kay Ezekiel at malabong babalikan siya nito. Malabong-malabo kaya hindi ako dapat makaramdam ng insecurities. Kilala ko si Elijah. Babaero siya at darating din ang oras na pagsasawaan kanya, seryoso niyang bigkas. Hindi naman ako nakaimik bigla kasi akong nakaramdam ng takot. Paano nga ba kung dumating ang time na bigla na lang akong ayawan ni Elijah? Ano ang mangyayari sa akin? Sa ngayon karapatan mong i-enjoy ang mga atensyon na ibinibigay niya sa iyo pero ito lang ang sigurado ako Jennifer. Ako ang first love niya at babalik pa rin siya sa akin, imuli niyang bigkas. Peke naman akong natawa. Kunwari, nakakainsulto ko siyang tinitigan mula ulo hanggang paa. 0-0, maganda naman talaga itong si Ethel kaya lang mas hamak na bata at fresh alko sa kanya no. Biro iyon diba? Isang malaking biro, natatawa kong tanong sa kanya. Hiniwalayan ko na si Arnulfo at si Elijah mismo ang nag-request sa mga kapulisan na palayain ako. Ibig sabihin, may pagpapahalaga pa rin siya sa akin. Ako pa rin ang nagmamay-ari sa puso niya at gagawin ko ang lahat para muling maging kami, seryoso niyang sagot. Okay, hihintayin ko ang araw na sinabi mong muli kayong magkabalikan pero sa ngayon, akin muna siya. Akin muna ang buo niyang atensyon. Akin muna ang oras niya, nakangiti kong sagot sa kanya pero sa kaloob-kalooban ng puso ko nakaramdama ako ng agam-agam. Hindi pwede. Hindi ako papayag na basta na lang baliwalain ni Elijah. Akong wala na din akong ibang mapuntahan. Nakuha niya na din ang isang mahalagang kayamanan na meron ako at isa pa alam kong sa sarili ko na unti-unti na ding nakukuha nito ang puso ko. Ang kapal ng mukha mo para sabihin sa akin na sa iyo muna siya. Tandaan mo Jennifer, kahit na ano ang mangyari, hindi pa rin magbago ang katotohanan na ako ang first love niya at alam kong babalik din siya sa akin, muli niyang bigkas. Paulit-ulit. Siya nga ang first love at wala akong magagawa doon. Pero hindi din naman ako susuko. Ako ang kasama ngayon ni Elijah ngayon at gagawa din ako ng paraan para mahulog ang loob nito sa akin.
Hindi din naman ako basta-basta susuko. Sa ilang linggo na magkasama kami sa bahay na ito, nakita ko at naramdaman ko ang pag-aalaga niya. Aasa ako at hindi ako dapat matakot sa mga posibleng mangyari. Sa ngayon nasa akin ang alas dahil ako ang kasama. Akmang ihahakbang ko na sana ang aking mga paa paalis ni Gate dahil alam ko sa sarili ko na walang kahihinatnan na mabuti ang pag-uusap naming dalawa ni Ethel nang bigla ko na lang napansin ang parating na sasakayan. Mabilis namang binuksan ng gwardiya ang malaking gate at tuluyan nang pumasok sa loob ang nasabing kotse na walang ibang sakay kundi si Elijah. Wala sa sariling napasulyap din ako kay Ethel na noon ay kita ko sa mukha nito ang galak habang nakasunod din ang tingin sa kotse na bagong dating. Hindi na nag-abala pa si Elijah na iparada sa tamang parking area ang kanyang kotse at basta na lang siyang bumaba. Hindi ko alam kung ako ba ang una niyang napansin or si Ethel pero sana ako. Ako itong kasama niya araw-araw sa bahay na ito eh. Hey, ano-ano ang ginagawa mo dito? Bakit nandito ka sa labas? Mabilis ang hakbang na naglakad siya palapit sa akin at sa mismong harapan ni Ethel ay hinalikan niya ako sa labi. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng galak. Imagine, kahit wala kami sa loob ng kwarto na gawa niya rin akong ikis. At sa mismong harap pa talaga ng ex-girlfriend niya. May bisita ka yata eh. Mahina ang boses na sagot ko sa kanya habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mukha. Gusto kong makita ang magiging reaksyon niya sa muling paghaharap nilang dalawa ni Ethel. Masuyong tanong niya pa nga sa akin bago niya ibinaling ang tingin niya sa labas ng gate. Napansin ko ang pagkagulat na rumihistro sa mga mata ni Elijah bago siyang nagsalita. Ano ang ginagawa mo dito? Seryoso niyang tanong kay Ethel. Sa hindi malaman na dahilan para bang may kung anong bagay ang biglang kumurot sa puso. Wala pang ang palitan na salita na namagitan sa karnilang dalawa pero para yatang nagsiselos na ako. Elijah, kumusta ka na? Please naiintindihan ko. Valid ang nararamdaman mong galit sa akin dahil sa nangyari kay Ezekiel pero sana naman sa pagkakataon na ito pagbigyan mo ako. Nasaan siya? Gusto kong makita kung saan nakalibing ang anak natin, umiiyak na sagot ni Ethel. Hindi ko alam kung drama niya lang ba niya ito pero hindi talaga ako kumbinsido. Kanina kasi habang nag-uusap kami hindi naman ang Himalaya ni Ezekiel ang topic namin eh. Umalis ka na, malamig ang boses na sagot ni Elijah dito. Umalis? Ano ba? Kailan mo ba ako mapapatawad sa mga nangyari? Ina din ako nawalan din ako ng anak. Bak ba napaka-selfish mo? Umiiyak na tanong ni Ethel. Patuloy sa pagpatak ang luha sa mga mata nito, kaya hindi ko naman malaman kung ano ang mararamdaman ko sa kanya. Yes, ina ka ni Ezekiel pero pinabayaan mo siya. 20 milyon ang hiningi mo sa akin para makuha ko ang kustodiya ng bata. Ngayon, sabihin mo sa akin. Minahal mo ba ang bata? Inalagaan mo ba talaga siya? Seryosong tanong ni Elijah. Hindi naman nakaimik si Ethel pero patuloy pa rin ang kanyang pagluha. Hindi di ba? Hindi mo mahal si Ezekiel dahil kung mahal mo siya, hindi siya mapapahama. Hindi siya malulunod dahil imposibleng malunod siya dahil hindi ka nakaduti ng oras na iyon. Nasaan ka noong oras na napamahamak si Ezekiel, Ethel? Galit ng tanong ni Elijah dito. Sorry, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako Elijah, umiiya na sagot lang nito. Umalis ka na. Umalis ka na at huwag kang magpapakita sa akin kahit kailan dahil sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha mo, bumabalik lang ang sakit dulot ng pagkawala ng anak ko. Galit na sigaw ni Elijah sabay duro kay Ethel. Lalo namang napahagulhol ng iyak si Ethel. Hindi ako magsasawa na humingi ng sorry sa iyo, mapatawad mo lang ako. Kasalanan ko at habang buhay kong dadalhin sa konsensya ko ang mga nangyari. Pero sana pagbigyan mo ako. Gusto kong ipakita sa iyo ang pagsisisi ko kaya sana bigyan mo ako ng kahit na isang chance lang. Alam kong ako pa rin ang mahal mo. Ako ang first love mo at willing na akong bumalik sa iyo. Umiiyak na bigkas ay Ethel pero mas nagulat ako sa huling katagang binitiwan niya. Walang hiya. Nanliligaw ba siya? I mean, bargain ba ito? Ang kapal naman ng mukha niya. Are you kidding me? Nababaliw ka na diba? Hindi mo na alam ang mga pinagsasasabi mo, galit na wikan Elijah. Sa pagkakataon na ito, nakakuyom na ang kanyang kamao siguro dahil sa galit. Ayaw mong maniwala dahil galiit ka sa akin.
Pero naniniwala akong malulusaw din ang galit na iyan dahil gagawin ko ang lahat para mapatawad mo lang ako. Eliga, muli niyang bigas sa kabila pa rin ang pagluha. Enid, hindi na kita kailangan sa buhay ko. Huwag mo nang ipagpilitan ang bulok na ikaw dahil hindi ako isang aso na willing mang agaw ng boto na pinagsawaan na ng iba, seryosong sagot ni Elijah. Alam kong tagos sa puso ang binitiwan niyang salita, kaya sana naman maintindihan Ethel iyon. Ano ba siya? Talaga ngayon pa niya gustong bumalik kay Elijah. Ano siya dalaga? Guard, paalisin niyo na ang babaeng iyan at huwag na huwag hayaan na makalapit kahit sa bahay na ito. Pakisabi na din sa mga gwardya sa main gate na aiba nila ang babaeng iyan dito sa loob ng village. Seryosong muling bigkas ni Elijah, sabay hawak sa kamay ko at hinila niya ako papasok ng bahay. Wala sa sariling kaagad na din naman akong napahakbang habang hindi ko mapigilan ang mapalingon kay Ethel na noon ay nakasunod din ang tingin sa amin. May bahid na galit sa mga mata nito na nakatitig din sa akin habang kinakausap siya ng mga gwardya. Huwag mo nang pansinin ang babaeng iyon. Susunod na lumapit pa siya sa iyo, huwag mo na din kausapin, seryosong bigkas ni Elijah, kaya naman napatitig ako sa kanya. Magkakilala kami at ayaw ko namang masabihan na isnabera, kung hindi ko siya papansinin, sagot ko naman sa kanya. Tunigil naman siya sa paghakbang at seryosong humarap sa akin. Magkakilala nga kayo pero hindi kayo magkaibigan. Nakalimutan mo na ba gumawa siya ng kwento noon at itinuro ka na ikaw ang may kasalanan sa nangyari kay Ezekiel at ayaw ko nang maulit pa iyon. Ayaw kong muli kang ipahamak ni Ethel kaya iwasan mo na siya. Iwasan mo ang mga ganoong tao, seryoso niyang wika. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Heto na naman ako sa punto na feel na naman ang puso ko ang pag-aalaga at pag-aalala niya sa akin. Heast, pumapag-ibig na yata ako eh. Sige, sabi mo eh. Iiwasan ko na siya, nakangiti kong sagot sa kanya. Gosh, bakit sobrang gaan ang pakiramdam ko ngayon? Dumating lang siya pero para bang biglang naglaho sa puso ko ang agam-agam dulot ng topic naming dalawa ni Ethel kanina. Parang hindi na yata ako maniniwala sa kasabihang first love never dies dahil nakikita ko sa mga mata ni Elijah kanina na wala na talaga siyang pagpapahalaga kay Ethel. Well, hindi kaya ako na ang mahal niya? Sana nga. Wala naman sigurong masamang mangarap lalo na at kaming dalawa ang palaging magkasama. Ano nga pala ang sinabi niya sa iyo kanina habang wala ako? Kanina pa ba siya? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi ko alam pero ikaw ang hinahanap niya. Gusto ka daw makausap, seryosong sagot ko. Kise, hayaan mo siya. Huwag mo na lang pansinin para hindi ka ma-stress, seryosong sagot niya sa akin at muli niya akong iginya papasok ng mansion. Kaagad na din naman akong nagpasyanod. Pagkaakyat ng second floor ng bahay imbes na sa kwarto na inuuko pa ko didiretso, nagulat na lang ako nang bigla niya na lang akong hilain patungo sa isang silid. Gulat man sa ginawa niya pero wala naman akong choice kundi ang magpasyanod na lang. Pagkapasok namin sa loob ng silid hindi na ako nakaiwas pa nang bigla niya na lang akong sungaban at siniil ng halik sa labi. Nagulat man sa kanyang ginawa pero hindi ko na din napigilan pa ang tugunin ang mainit niyang halik. Sa ilang beses na may namagitan na halikan sa aming dalawa, bago kami matulog masasabi ko na naging eksperto na din ako pagdating sa kissing. Nasanay na ako na naging routine namin iyon, lalo na at nagpapagaling pa ako ng sugat sa aking perlas ng silangan dulot ng una naning pinukpok. Pero ngayon, naramdaman ko na kakaiba ang paraan ng paghalik niya sa akin. Mapusok at mapaghanap kaya namnan lalong nabuhay ang init ng pagnanasa sa kaibuturan ko. Damang-dama ko ang lambot at init na nagmumula sa labi niya. Nagkapalitan na kami ng laway at para bang wala siyang balak na pakawalan ang labi ko. Nakakalunod at sobrang nag-enjoy din talaga ako. Nang magsawa sa labi ko ay nag-umpisa ng gumapang ang halik niya patungo sa aking liig. Napakagaan at nakakakiliti na para bang ayaw ko nang matapos pa ang sandaling ito. Nang makarating ang labi niya sa may balikat ko, buong pananabik na hinawakan niya ang lailayan ng suot kong shirt. Itinaas niya iyon hanggang sa tuluyan niya ng mahubad. I miss you. Ilang linggo din akong nagtimpi at siguro naman pwede na diba, mahina niyang bigkas at muli niyang idinampi ang labi niya sa mailig ko. Pababa sa aking balikat kasabay ng pagkatangal ng hook ng bra ko, sa aking likuran na siyang dahilan kaya ng pagkatangal ng maliit na tela na tumatabing sa aking magkabila ang boobs. Pinakatitigan niya pa iyon kasabay ng pagguhit ng nakakalokong ngiti sa labi niya. Akin ka lang diba?
Simula noong unang gabi na inangkin kita, akin ka na, seryoso niyang bigkas niya. Naman, sa iyo lang ako. Sa iyo lang at mananatili ako sa tabi mo hanggat gusto mo, mahina ko ding sambit. Sa bawat pagdampi ng labi niya sa balat ko, ay walang kapantay na ligaya ang namayani sa puso ko. Bumaba ang halik niya patungo sa aking dibdib. Salitan niyang dinilaan ang aking magkabilaang diple, samantalang ang isa niya namang palad ay abala sa kakamhaplos sa magkabilaan kong bundok. Kagaya ko, para bang sarap na sarap siya sa ginagawa niya, kaya hindi ko na napigilan pa ang pagkawala ng ungol sa aking lalamunan Eliga. Sige pa, mahina kong usal. Para akong nalalasing sa sobrang sarap. Kabisadong-kabisado niya ang gusto ko at kung paano palalong pasiklabin ang matinding pagnanasa sa kaibuturan ng pagkatao ko. Ganyan nga. Mon is name Jennifer. Bigkasin no ang pangalan ko dahil aangkinin kita ng paulit-ulit ngayong gabi. Akin ka lang. Akin ka lang, mahina niyang sambit bago niya ako itinulak patungo sa kama. Patihayang napahiga naman ako sa malambot na kama kasabay ng paghawak niya sa garter ng suot kong shorts at may pagmamadali sa kilos na kaagad na ibinaba niya iyon. Hindi na ako nakapalagpa ng tuluyan niya ng hubarin kasabay ng panty ko. Hindi ko pa nga mapaigilan ang mapakagat ng labi ko kung paano niya pagmasdan ang bagay na alam kong gusto niyang makita. Ang aking perlas ng silangan. Spread your legs, sweet yell, gusto kong makita ang bagay na dapat ay akin lang. Walang sino man ang magmay, ari kundi ako lang, nahina pero paos ang boses na bigkas niya. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang nagdapoy na pagnanasa, kaya naman wala sa sariling ibinuka ko ang aking hita. Bahala na. Walang hiya-hiya, tutal nandito na din naman kami sa punto na alam kong hindi na ako makakawala pa sa kanya. Ang sarap mo, mahina niyang sambit kasabay ng pagbaba ng mukha niya at walang pag-aatot biling hinalikan niya ang aking perlas ng silangan. Hindi ko naman mapigilan ang muling mapaungol dahil sa ginawa niyang iyon. Damang-dama ko ang dila niya na pilit na nagsusumiksik sa aking perlas ng silangan. Hindi ko mapigilan ang mapaliyad dahil sa naramdamang kakaibang sarap. Ni hindi ko na nga mapigilan pa na mapasabunot sa buhok niya, kasabay ng pamimilipit pati yata daliri ng mga paa ko. Elijah, oh tama na. Please, parang nagdedeliryo kong bigkas. Hindi ko na kaya. Feeling ko kakapusin na ako ng hininga sa ginagawa niyang ito sa akin ngayon. Tama na. Hindi ko na din kaya pa. Gusto na kitang maangkin ngayon din, sweetie. Gusto ko nang mapasok ang masikipat basang-basa mong lagusan, nakangiti niyang sambit kasabay ng pag-alis niya sa ibaba ko, tumayo siya at mabilisan ang kilos na hinubad niya ang kanyang mga kasuotan. Nagumpisa siya sa kanyang damit pang taas hanggang sa hulihan niyang samplot. Hindi ko mapigilan na mapalunok ng sarili kong laway nang muli kong mapagmasdan ang kanyang sandata. Sobrang laki at haba talaga. Wala na siyang sinayang na sandali. Ramdam ko ang pananabik ng pumatong siya sa akin, kasabay ng pagsampay ng isa kong hita sa baiwang niya na naging dahilan kaya kumiskis ang alaga niya sa naglalawa ko ng kaselan. Ilang saglit lang, naramdaman ko ang pagtutok ng sandata niya sa bukana ng perlas ng silangan ko at nagpakawala ng ilang beses na pagkadyot. Dahil basang-basa na din ako sa bahaging iyon, kaagad kong naramdaman ang pagdaustos niya, papasok sa akin na siyang dahilan kaya mahigpit akong napayakap sa kanya. Oh shit, ang sarap mo Jennifer, mahina niyang sambit. Muli niya akong hinalikan sa labi habang wala siyang humpay sa pag-ulo sa ibabaw ko. Ramdam ko kung gaano siya kalaki at pakiramdam ko punong-puno ang perlas ng silangan ko dahil sa malaki niyang alaga. Ugh, Elijah. Ang sarap. Yes, parang nababaliw ko ding sambit. Wish ko lang na sana hindi talaga mabugbog ng sobra ang perlas ko para tuloy ang ligaya. Yes, ang sarap mo din Jennifer. Hindi ako magsasawang angkinin kagabi-gabi. Hinding-hindi, mahina niyang bigkas kasabay ng pagkahugot ng alaga niya sa perlas ng silangan ko. Magrereklamo pa sana ako dahil nabitin ako pero hindi ko mapigilan na magulat sa sunod niyang ginawa. Bigla niya kasing isinampay ang dalawa kong paa sa balikat niya. Pagkatapos noon, muli niyang ipinasok ang kanyang sandata sa perlas ng silangan ko kaya muli akong napaungol sa sarap. Noong una, dahan-dahan niya itong inilabas-pasok sa loob ko na para bang pinapasabik niya ang bawat himaymay ng aking laman. Umulo siya ng makailang beses. Paulit-ulit. Napapaigtad ako dahil sarap. Parang may kung anong bagay na kumikiliti sa loob ko.
Hanggang sa naging mabilis ang galaw niya. Mas naging sagad pero ramdam ko ang kabuuan ng sandata niya sa akin. Buong-buo itong pumasok sa looban ng perlas ng silangan ko. Feeling ko nga pagkatapos ng gabing ito, mas lalo ko siyang hanapin. Mas lalo akong magiging sabik sa bawat paglalaro namin. Walang kasawaan. Patuloy siya sa walang humpay na pag-ulo sa ibabaw ko hanggang sa maramdaman ko na lang na may kung anong bagay na gustong kumawala sa akin. Iwakas, sabay naming narating ang walang hangan. Ramdam ko ang pagsabog ng katas niya sa looban ko. Ang sarap. Ramdam ko ang init noon. Parehong habol ang aming hininga na para bang ayon lang namin naramdaman ng lubusan ang pagkapagod. That was absolutely amazing, sweetie. Mahina niya pang sambit na para bang musika sa pandinig ko. Masaya akong malaman na sobra siyang nag-enjoy sa katawan ko. Ngal masarap na at wala ng sakit, nakangiti kong sagot. Mabuti naman kung ganoon. Ayaw ko nang magpigil gabi-gabi or kapag may chance, paulit-ulit kitang aangkinin. Seryoso niyang sagot sa akin, kasabay ng pagdampi ng labi niya sa noo ko, at pagkatapos noon, tuluyan na siyang umalis sa ibabaw ko at nahiga na sa tabi ko. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Kinikilig ako. Bahala kung ano man ang kahihinatnan ng lahat, basta ang importante masaya ako sa piling niya ngayon. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. Masasabi ko na naging maayos ang pakikitungo sa akin ni Elijah. Kahit na nandito lang ako sa bahay niya, binubusog niya narnan ako sa lahat ng bagay. Inaalagaan niya ako at kung ano-ano ding mga material na bagay ang natatangap ko mula sa kanya, masasabi kong naging perfect ang pagsasama namin kahit na walang kasiguraduhan kung anong level ba ako sa puso niya. Wala naman siyang nababangit na may gusto siya sa akin pero sa halos gabi niya naman akong inaangkin. Hanggang sa isang umaga, nagising na lang ako na sobrang sama ng pakiramdam ko. Alam kong may kakaibang nangyayari sa katawan ko at nang patingnan niya nga ako sa doktor doon na nalaman pareho na nagdadalang tao ako. Yes, buntis ako at nang titigan ko din si Elijah, kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata niya. Sa wakas, dumating na din ang matagal ko nang hinihintay. Magkakaanak na ako, narinig ko pang ang sambit niya pero sa hindi malamang dahilan, bigla akong nagising sa katotohanan. Bigla kong naalala ang dahilan kung bakit nasa poder niya ako. Anak, gusto niya ng anak sa akin. Gusto niya ng isang bata na magiging kapalit sa namatay niyang anak.